Okay, so pakisabi sa kanila mag-enter na para sa ating gagawing activity. Late na nga ako, na-late pa rin sila. Ang bihira yan. Eh. Kasi ito yung gagawin nating activity ngayon ay para dun sa exam natin by Monday, Tuesday. Okay, ayoko kasi nung kung kailang exam natin sa Monday, tsaka kayo magtatanong bakit ayaw gumana nito, bakit ayaw gumana noon. So in case na merong tanong, so later on ay masasagot natin yan. Kasi ayoko talaga by Monday kung kailang exam na, tsaka sasabihin, sir, ayaw gumana nito, ayoko nang ganun. Okay, so dito sa part ng natin, sa part ng process natin sa sa exam, may konting part lang tayo na i-upload. Take note, i-upload, hindi siya i-convert, wala po. Okay, so hopefully lahat na nandito na sa loob ng Google Meet ay na-download na yung sinamit ko o yung pinasa kong example kunwari ng examination permit kasi gagamitin natin yan later on. Okay. So since medyo anong oras na, so simulan na natin. Okay, so again, hopefully ay na-download na yung mga file o yung file ng examination permit na sinend ko dito sa GC. Okay, so yung file natin, yung file natin kung makikita ninyo ay itong test. Ito. Yan, okay? So halimbawa, ito yung examination permit natin. So kung cellphone man ang gamit nyo o computer, so dapat downloaded na yan. Okay? So kapag na-download nyo na siya, automatic syempre, i-open naman i may mahabol pa. I-open naman yung natin, yung ebook natin o yung LMS ninyo. Okay? So let's say for example, ito si LMS natin, ito values 10. So syempre, pupunta tayo sa dashboard. Halimbawa, in-open ko muna yung natin, LMS. LMS nung kaklase yung si Rodel Gavino. Okay? So, kiklik lang. Halimbawa, mag-exam ako sa Growing in Values 10. So, kiklik ko lang siya. Okay? So, once na naklik ko na siya, automatic ito yung lilitaw. Okay? So, may mabasa kayo diyang examination permit sample at saka yung Unit 1 assessment exam. So, depende kung ano yung makikita nyong exam. Pero para hindi kayo malito, by Monday, pagdudugtungin ko na yan or pagsasamahin, halimbawa, andito si permit, sa baba na rin si first month exam. Okay? So, pangalawang step pala na gagawin natin is i-upload natin yung examination permit. So, para siya yung ticket natin. Okay, so sa pag-upload ng permit, ito po ang ating gagawin. Pupunta tayo sa assessment exam, and then kung mapapansin ninyo, kahit anong click ang gawin natin, hindi siya ma-open. Bakit? Kasi po, restricted siya. Ibig sabihin ng restricted, kahit nakikita natin sa exam, hindi natin basta-basta siya mai-open, not unless i-upload natin yung virtual permit natin. Okay, paano natin i-upload yung virtual permit natin?
So, ito po siya. Okay, all you have to do is to click examination permit sample. So, yan. So, kung mapapansin niyo guys, so meron tayo dyan, yung parang ginagawa lang natin sa ano, sa pag nag-upload tayo nung mga quiz, nung mga pinapadrawing ko, etc. etc. Okay? So, kagaya ng cellphone tsaka computer, isa lang naman na makikita natin dyan. So, all we have to do is to click add submission. Okay, so once na-click or na-click natin si add submission, sa cellphone, pwedeng ito ang ating kiklik and then choose file. Okay? And then, tayo na yung bahala maghanap kung saan ba siya nakasave. Po. Oh. Ay! Oo nga pala. Sorry, hindi ko agad sinabi. Sige, sige, sige. Ay, hindi. Sorry, ba't ngayon mo lang sinabi? Sige, pe-present ko pala. Oo, tahimik ang lahat eh. Akala ko nakakapag-present na ako. Star eyes. Ayun ang maganda. At least hindi ako binabaliwala. O, diba? Sige. Nagulat ako dun ha. O nga no, nalimutan ko siya. Ayan, okay na. Ayan, sige. I forgot. Ayan, sige. Babalik ulit ako sa simula. Sige, dashboard. Yan, dashboard. Okay, so syempre pag inopen natin si dashboard, so halimbawa, teka, may pumapasok pa eh. Okay, so let's say for example, nasa dashboard na tayo. Okay? Tapos, nagkataon halimbawa na ang una kong exam ay value. So, kiklik lang natin siya. Click or tap will do, no? Pag sa cellphone, tap lang naman tayo ng tap. So, may makikita tayo ditong examination permit sample. Okay? Yan yung sa bandang taas. Tapos, sa bandang baba, ito sample pa lang ha. Makikita naman natin yung Unit 1 Assessment Exam. Okay? So, kahit anong gawin natin click dyan, kung hindi natin ina-upload pa yung virtual permit natin, hindi natin ma-open tong Unit 1 Assessment Exam. Okay, paano natin siya i-upload? Pwede dito, pwede rin dito sa part na to, Examination Permit Sample. So once click nyo siya or tap nyo siya, ito yung lilitaw. Okay? So once na lumitaw siya, ito po si Click Add Submission. Okay, gaya ng sinabi ko kanina, pag cellphone ang gamit, pwedeng click dito sa part na to and then choose file. Kung ang file ninyo ay nasa, I think, nasa gallery, so hahanapin nyo na lang, okay? Pero kung halimbawa, ang file naman ninyo kung ang gamit naman ninyo ay computer, so ito po yung gagawin natin. So click and drag lang tayo ng file. Okay, wait lang ha. Yan, mag-click and drag lang tayo ng file. Wait lang ha. Okay, so kapag ka-computer ang gamit guys, ito lang gagawin natin na click and drag. So, i-click natin to, yung sample exam permit, or kung yung dinownload natin kanina o kung ano man yun. So, hihilahin lang natin siya dito, then yan siya, mag-upload siya, di ba? And then once na nandyan siya, uploaded na siya, so kiklik lang natin ng save changes or itatap lang natin siya. Okay, so hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. So makikita natin yung file submission natin, nandito na siya. Okay, next na gagawin natin ay submit assignment. Huwag niyo na intindihin yung submit assignment. Basta importante, kiklik lang si submit assignment. Okay, so right after na maklik assignment natin siya, i-divert na tayo dito sa part na to. And then kiklik lang natin tong yung check button and then click continue. Okay? Ang nagiging problema nung pang umaga kanina kasi nalilimutan nila yung part na yon. Okay? So yan siya. So pagka okay na siya, sure na kayo na submitted already, ang gagawin ko naman, wait lang ang gagawin ko naman dito sa part ko, okay, ang gagawin ko naman dito sa part ko, halimbawa, ito yung sa part ko sa teacher's part. So, ang gagawin ko lang dyan, hahanapin ko, o i-check ko, o lalagyan ko ng okay, yung nag-submit na. So, halimbawa, hanapin natin yung kaklasmate yung si Rodel Gabino, student. Yan, si Shelo, syempre, wala pa.
Okay. Si Rafael wala pa. Sample pa lang naman tayo. Yan. So mamaya ay papa-experience ko sa inyo kasi para alam nyo kung ano yung talagang gagawin nyo by Monday. Okay, Yuki wala pa. Angel, Janina. Yung iba wala pang ano dito ha, picture ha. Marty, nasa hospital pa. Earl, kakapasok lang. Jericho na nagpaalala. Ayan, Rodel Gabi. Nakauwi na ba? Okay, okay. So balik tayo dito. So ito yung ano, yung syempre alam ko naman kung ano yung in-upload ko. So pag tama yung in-upload ko, so lalagyan ko lang yan ng 94. Okay, ibig sabihin yan okay na siya. Okay? So sisave ko lang siya. So pagka okay na siya, ang mag-a-appear diyan sa inyo bilang isang estudyante. Okay, balik tayo dito sa dashboard. Okay? Ayan. So, growing in values 10. Ito ay applicable sa lahat ng subject hindi lang sa akin. Okay, so kung mapapansin ninyo, open na po ang ating Unit 1 Assessment Exam. Kanina, nung hindi pa natin ina-upload yung virtual examination permit natin, hindi pa siya open. So ngayon, pag kinlik ko siya sa pangalan ko hindi porke inopen ko sa pangalan ko, ay ma-open na sa pangalan ni Pog, sa pangalan ni Janina. No, so hindi siya ganon. Okay? Kanya-kanyang open yan. Okay, tapos attempt quiz now, okay? Kahit exam yung nakalagay doon, quiz pa rin kasi yung mag-a-appear. So let's say for example, ito, attempt quiz. Okay. So ayan, pwede na siyang sagutan. Pag may nakikita kayong mga box-box na ganyan, ibig sabihin niyan, dyan kayo magta-type ng inyong sagot. Okay? Question 1, question 2, ayan. So, huwag niyo gagawin tong ginagawa ko Ito ay sample pa lang naman. Okay. So, halimbawa natapos nyo na siya hanggang dito, click nyo lang po yung next page. Okay? So, itong growing in values 10 natin ay merong 21 questions. So, let's say for example, natapos natin ang 21 questions. So, ang gagawin lang natin after na matapos yung 21 questions na yan, click lang natin si finish attempt. Okay. So, once we click the finish attempt, so automatically, yung questions at saka yung status ng ating ginawa ay nandito. So, let's say for example, yung 1 to 4 na sagutan natin, tama man yan or mali, so mag-a-appear siya as answer saved. Okay? So, in case na may nakalimutan tayo, kasi hirap na hirap tayo dun sa part na yon, so syempre, mag-a-appear siya as not yet answered. Okay? Ibig sabihin, may pagkakataon pa kayong balikan yung mga questions o yung part, yung number, kung saan kayo nahirapan. So, let's say for example, itong mga to ay okay na. So, all you have to do is to click submit all and finish. And then, i-confirm lang natin, submit all and finish. Okay, so pagka okay na siya lahat, so mag-a-appear dyan kung kailan nyo siya tinake, yung status niya kung tapos na, kung kailan siya na-complete, at saka kung gaano kayo kabilis. Okay, kasama sa pag-grade ko, kung gaano kayo kabilis sumagot ng tama, hindi kabilis sumagot ng mali. Okay, so syempre not yet graded. Bakit not yet graded? Kasi gaya ng sinabi ko kanina, yung mga portion doon na kung saan itatype nyo mismo yung sagot, yung malaking part na yun. Kasi parang lumilitaw siya as essay. Kasi yung gradean ko pa siya. Okay, ako yung maglalagay ng score kung paano siya mag-gradean. So pagka okay na siya lahat, so finish review. Okay, so eto na talaga yung pinaka-ano natin. Ayan not yet graded over 20. Okay, so yun po yung ating sample. Okay, so yung gagawin naman ninyo ngayon, na-send ko na rin naman yung gagawin sa PE Health, di ba? Or kung hindi pa, sasend ko na lang uli yung picture. So, unang gagawin ay importanteng ma-absorb itong lesson natin ngayon, no? Itong sample natin na paano iti-take yung exam, okay? Nasa GC naman ninyo natin yung example. Pero by Monday, isa-send ko naman sa inyo yung yung totoong virtual examination permit natin, which is yun yung i-upload ninyo. Okay? Okay po ba? Tapos after nito, i-screenshot nyo yung pinakahuling part.
which is nasagutan nyo. Malalaman ko yan kung nilaktawan nyo o hindi. Oo, wag nyo gagawin yung ginawa ko. Kasi ang purpose ko lang nung kanina ay para lang mai-present sa inyo kung papaano siya nagpa-process. Okay? So, try to answer. Ang i-screenshot guys ay ito ha. Ayan siya. Itong part na to, itong Unit 1 Assessment Exam, etc., etc., etc. Ito po ang makikita ko, hindi yung may mga numbers kanina. Okay po? Okay, sige. So, if ever naman na may tanong, so pwede naman magtanong sa GC. Huwag nyo na akong personally na magtanong kasi in case halimbawa, tanong din nila yan, sa GC nyo lang para at least nakikita rin. Ano pa? Ano yung tanong? Saan po makikita yun pag nasagot na po namin yung lahat pagkatapos na? Ay, di ba sabi ko nga kanina, i-click yung finish attempt. Ayan, Tapos pag yung unang mag-appear yun, screenshot namin sila. hindi, yung last na mag-a-appear. Bago matapos. Yes, okay na? So, pwede na mag-leave dito sa Google Meet so para matry ninyo. Ayan, so kung may follow-up question, sa GC na lang tayo, okay? Sige, sige, sige. Okay, pwede na guys. Pakitry ha, pakitry. Ano po, ano po? Sige, sir, dito makita. Ewan ko ba sa camera ko, naglolo ko. Pasaway tong camera na to eh. Makikita naman tayo dyan sa Sabado eh. Punta kami dyan sa sir, Friday. Ah, Friday. sige, sige. Sige na, Kuya Earl. Okay? Sige po, pakitry. Ano, Lex? May sakit ka ba? Ayusin mo lang, sir. Oo nga eh, halatang halata nga eh. Sige, sige. Sige.